sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At siyempre po, welcome dito sa ating pong panghapong programang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po, mula sa ating Elizalde Broadcasting sa Calakhang, Maynila. Ngayon po ay November 13, 2023, Monday. Sabi po nila, yun daw 13 ay hindi raw po magandang number. At sa katunayan, alam niyo po marami mga Pilipino naniniwala dyan. Yung mga check wow nag-uso dyan no? Ang sabi ho nila, yung number 13 daw ay hindi raw maganda. Kung kaya't mostly po kung makikita ninyo sa mga highest building, mga higher building, no? Wala hong number 13 dyan. Pagdating sa 12, 14 agad. Ganon. Yan ang kasing mga paniniwala. Pero ako kinokontra ko yan. Dahil, bakit? Ay pag bumili ko kayo ng pandesal, lalo na nung maayos pa yung hindi pa masyadong hirap, sa ating mga bilihin. Pagka bumili kayo ng 12 pandesal, may dagdag na isa. O sige, dagdag na yung isa. Di ho ba? O di, swerte yung number 13. Di po ba? Kaya alisin na natin sa isip yun. Walang malas na numero, tao, bagay o ano paman. No? Tayo po yung gumagawa niyan lang sa isip lang natin. O maaari din naman pong ito po ay nagkaroon tayo ng mga experience base sa ating mga experiences yan. So ngayon po, dahil ito yung ating pinag-usapan, pag-uusapan naman natin kung paano po pagtatagumpayan ang depression. Ayan. Pero bago po yan, nais ko pong batiin ang ating mga palagiang listener. Walang iba kundi po si Dr. Loida D. Diaz, ang one of the best principal sa City of Manila. Yan, naging principal po natin for a long time. Thank you po, ma'am, for watching. Good PM, Ma'am Mel. Miss you also, ma'am. Opo. At of course, si Miss Grace Villato is watching. Ito po na talagang kahit saan yung tignan, talagang bagay sa kanyang pangalan niya, Grace. Punong-puno ng grasya. Very graceful, no? And of course, Mr. Chot Velasquez is watching. Thank you for watching. So, ngayon po ating gagawing talakay pag-uusapan ay paano ba pagtatagumpayan ng depression? Bakit po ito ang ating pag-uusapan? Kasi yung mga nakarang araw o the other day lang, medyo marami, may nagpakamatay dyan sa yung tumalon dyan sa flyover, no? Ano ang sanhi? Bakit nagpapakamatay ang tao? Sobrang depression, di ba? Pero syempre, mamaya pag-usapan natin, paano natin mapagtagumpayan ang pag-conquer sa depression. Pero bago yan, pag-usapan natin, ba't nade-depress ang tao? Ano po ang mga sanhi? Halimbawa family problems, financial problems, relationship, yun ang pinakamatindi, yung family problems. Relationship, yung financial problem. Lahat ng tao may problema niyan Pabayaan nyo na yan. Wala din lahat, walain na lang. Di ba? Parang ganon. Kung anong gagawin natin, kung wala tayong pera, mag-iisip po tayo, baka maging kriminal pa tayo niya, magnakaw po tayo. Madali yung solbahin yan sa lahat ng problema. Ang financial problem ang medyo madali-dali. Pag medyo marami kayong kaibigan, yutang dito, yutang doon. Solve na yung problem nyo, di ba? Pero pag sinabing relationship problem, medyo mabigat yan, no? Diyan maraming nagpapatiwakal, pero hindi ako believe doon. Huwag kayong magpapatiwakal, no? Marami tao sa mundo, anuhin niyo po, lawakan ninyo inyong yutak, no? At ganun din ang family problems. Wala sigurong pamilya ang walang family problems, no? Lahat po meron, kahit na yung mayayaman, mahihirap,
Lahat po tayo may problema. Nasa pagdadala lang ho yan. Ngayon, kung ang problema ng pamilya ay isa lang naman, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil hindi lahat ng ating mga anak ay may problema. Meron po akong kilala may mga 4 siyang anak, no? Yung 3 matagumpay. Nag-iisa lang naman, konsumisyon sa buhay. Ang nag-iisang ayun ho, yung family problem sila ganon. Pero sabi nga po, ang lahat ng mga problema, kapag ika nga po ay sinundan natin ng sinundan, pinagbigyan ng pinagbigyan, hindi natin nilutas, hindi hinanapan ng kalutasan, pati po yung mismong may problema, hindi ho maitutuwid yun. Kaya sa lalong madaling panahon, itutuwid natin. Pero bago po yan, pag-uusapan ho natin, alam niyo po yung meron pong 5 causes ng depression. Ano po yan? Sabi ho rito, family history. Number 1, family history. Nasa history pala niyo yung mga may problemang mga baliw. Ibig sabihin, mahirap pakisamahan o may mga problema. Di ba? Parang ganon. Tapos, personality. Ano yun? Medyo weak ka, no? May kahinaan ng iyong personalidad. Pagka, alimbawa, may problema ka, bigla ka na lang iiyak o maglulupasay. Hindi mo iniintindi kung paano o hindi ka bumabalangkas kung paano ito sasanggahin o kung paano ito bibigyan ng kalutasan. Bigla ka na lamang iiyak at ika nga po maglulupasay. Ay hindi po yun yung sinasabing may personality problem kayo. O yung isa pa, yung pangatlo, substance abuse. Ano po yan? Mga drugs, no? May, kayo sa drugs, alak. Alam niyo po, pag ang tao ay nalink na sa drugs, kaawa-awa. Nakakaawang patayin, nakakainis buhayin. Bakit po? Kasi po sinasabi nga nila na kapag daw po ang tao ay nag-drugs, hindi na po maibabalik ang kanyang isip na matino. Kasi po nagkaroon na ng masyadong naduhagi, yung epekto sa kanyang utak ay umandar na, umiksi na yung utak niya. Kaya ho yung kanyang kaisipan ay hindi na ho katulad ng dati na nakakaunawa siya ng tama at mali. Parati na lang puro tamali ang nasa sa isip niya. Yan o. Mahirap po kalabanin niyang ganyan, no? Kasi, parati na lang ba tayo magpapasensya? Kung sasabihin natin, sabi nung kaibigan, Mare, pasensya mo na kasi may sakit yan Sakit, yun? Nag-drugs dati. Abay, hindi po katuwiran yun. Lalo na kung may edad na ang tao. Ngayon, kung medyo minor de edad, medyo maintindihan pa ho natin yan. Siyempre, ipaparehabilitate natin. Pero kung matanda na at siya yung nagdi-decide na ayaw niya, wala tayong magawa doon. Lalo na kung pamilyado na, kailangan gawan natin ng paraan para hindi naman po tayo maapektuhan. Di po ba? Kasi kung puro pasensya tayo ng pasensya, alam niyo po, yung pasensya sa panaderya lang yan. Tinapay yun. Papatawa lang ako pero ang bigat ho ng problema pagdating sa yung substance abuse, no? Kasi ang hirap ho hanapan ng kasagutan, lalo na kung yun ay isa sa mga mahal nyo sa buhay. Dahil siyempre masasaktan din kayo kung ano man ang inyong nararapat gawin. Pero ito po ang sinasabi natin. Ano ang dapat gawin? Gawin na, no? Lalo pat pinagbigyan ng mahabang panahon. Yan po ang akin, no? Kaya nga sinasabi, kahit sino pa man, basta't mali ang ginagawa, wag niyo ito-tolerate yan. Yung tolerance natin o yung pagpapasensya ay meron pong hangganan. Hindi po parating ganun na katwiran natin kasi apo ko yan, anak ko yan. Hindi po pwede yung ganun. Baka hindi lamang po tayo ang napaperwisyo, ang komunidad, at ang kabuuan ng ating bansa. Pag tayo po ay lagi na lang nag-iisip na kawawa naman, huwag natin ganyan i-report, ganon. Hindi mo nakakaawa yun. Ang nakakaawa, yung hindi siya nire-report dahil nakakagawa siya ng every now and then ng kamalian,
at ang kanyang edad ay nasa edad ng tama, mabuti kung yan po ay ika nga po ay nasa menor de edad. Pero kung nasa matanda na siya, may pamilya na siya, ganun pa rin ho siya. Bakit na kailangan ho i-report na yan? Dahil pang-aabuso na ang ginagawa sa kanyang mga pang-araw-araw na, nakakasalamuha, lalo na po sa kanyang pamilya. Yan po. So, yan ang number 5, life events. Ano po yon? Yung mga pangyayari sa buhay. Halimbawa po, unemployment, bigla kayong nawalan ng trabaho. No? Katulad po yung nangyari dito sa ating sa mga kapwa natin Pilipino na nasa Israel, na yung iba po ay talagang sumuko na. Ibig sabihin, nagpa-repatriate na sila sa sarili nila dahil natatakot sila. Oo nga, kikita ka nga, mamamatay ka naman. Mabuti pa, umuwi ka na lang. Sabi nga nila, magsapalaran na lang muli dito sa ating bayan. At ito po sinasabi ko, mga minamahal kong kadiskarte, ang inyo pong lingkod ay talagang may gulong din sa paa when I was still young, kung saan po ako nakarating. Pero ang sinasabi ko po, I realize na walang pinakamasarap at pinakamagandang tahanan kundi ang sariling bayan. No? Sapagkat kilala nyo po ang mga tao, ang kulturang ating pong ginagalawan ay sariling kultura, natural. Alam natin kahit lumakad tayo sa hating gabi na tayo'y nag-iisa, alam natin yung ating mga kababayan. Magkatitigan lang kayo sa mata, nagkakaunawaan na kayo. Pero kung kayo nasa ibang bayan, naranasan ko po, inabol nga ako ng itim doon sa Los Angeles, no? Galing po ako ng airport. Ang itim, alam nyo naman, malaking tao. Tapos pag ngumiti, kitang-kita yung kanyang ngipin na napakaputi. Ang sabi sa akin, "What's in your luggage, man? Mary Jane?" No. Alam nyo pa, para po ako si Speedy Gonzales. Ang bilis kong tumakbo. I was still very young during that time. Kaya nga po sinasabi ko, walang pinakamasaya kundi sa sariling bayan. Ako, pagkadating po ng mga 6:00, nandun ako sa ibang bansa, ayoko nang lumabas. Kasi sa kanila, hindi uso yung lumalabas ka. Not unless you have your own vehicle. But miski na may sarili kayong kotse, miski na nung bandang huli, nagkaroon ako ng sariling kotse, hindi ko po gagawin yon kasi nakakakaba. Dahil ang kulturo na nga nila, iba. Dito sa atin, the city that never sleeps, Manila. Di ba? Manila girl tayo kaya alam natin ho yan. Di ba? At hindi lang po sa Manila yan. Di ba? Basta sa syudad, dito sa Metro Manila, it's like New York, the city that never sleeps. Ang saya-saya. Ang saya-saya, pero ngayon medyo nakakatakot minsan. Pero yung takot nyo, konti lang kasi kilala nyo po yung ating mga kababayan. No? Unlike na nandun kayo sa ibang bansa na medyo talagang katakot-takot ang inyong takot magmula sa ulo hanggang talampakan. Yan po. So yan po, ano po yung mga diskarte natin pagka tayo ay upang mapagtagumpayan ang ating depresyon? Katulad po nung nangyari sa ating mga kababayan, isang araw, may tumalon dyan sa flyover. Tapos isang kasamahan natin dito, si Miss Beautiful, si Miss Wow, si Miss Grace Bilyote, sinasabi niya, Bilyato, I'm sorry. Sinasabi niya, yung kapitbahay nila nagpakamatay, no? Ang babata pa nagpakamatay na. Yun ho ang sinasabi. Marahil meron silang personality, ang kanilang personalidad ay weak, no? At may history sila ng ganon na kung saan mahina ang kanilang kalooban. At siyempre, nasa history ho ng lahi yan Kaya ito, mga sinasabi ko sa inyo, mga kadiskarte ko, kung kayo ay still single, scrutinizing yung mabuti kung anong klaseng pamilya yung inyong pakakasalan. Baka may lahi ho yan ng lahing pikutin o kaya may lahing mga weak ang personality. Baka may lahing nagpapakamatay pagka na broken-hearted. Wag na ho kayong magpakasal dyan. Baka madamay pa kayo. Di ba? Mas maganda ho yung strong personality but not too strong. Baka mamaya bigla kayong papagpahingahin nun na may bulak sa ilong, tapos ka. Ginagawa ko lang kung katatawanan. Pero sa totoo lang, marami po tayong mga kababayan na hindi mapagtagumpayan ang depression na kung saan ay talagang nakalulungkot, no?
I want to say hello to my daughter-in-law, Borbinda Eli. Ang pangalan po niya sa Facebook. Pero isa po sa pinakamagandang daughter-in-law ko ito, si Johnny. Johnny Elizalde, ang may bahay po ng aking pangatlong anak na ka-birthday ko. Gwapong-gwapo. Siyempre, gwapo tatay. Nanay pala. No, yan po. Thank you anak for watching Miss si Johnny. Ang tunay niyang pangalan, Johnny. Pero ang sa Facebook niya, Borbinda Eli. Yan. Magaling tong batan to. At isa sa mga siyempre pinagmamalaki kong daughter-in-law. Siyempre lahat ng mga asawa ng aking mga anak, yung asawa ng aking bunso, si Cherry May, Pepito Elizalde is a very brilliant woman. Talagang magaganda sila at talagang may pinag-aralan. Sabi ko nga po kasi, ito, pagbibiro ko lang to sa mga anak ko noon, nung they were still bachelor, sabi ko sa kanila, oy, ito lang mukha ng nanay nyo binigyan ko kayo ng tatay na mukhang tao. At the same time, matalino. Huwag kayong magpanik dito ng basta-basta Yun, tinupad naman ng aking mga anak. Ang gaganda ng aking mga daughter-in-laws at mga graduado. Yung daughter-in-law ko na nasa Amerika na isa ding nurse, asawa ng nakumpanganay na nurse na nasa Michigan, ay maganda rin bukod sa professional din. Di ba? Palakpakan yung lahat. Okay, so alright. Kaya masaya tayo no? At saka, syempre, lahat po sila, professional lang na pangasawa. At magaganda, mababait. At syempre, alam niyo po, pag professional lang tao, may pinag-aralan, nasa tamang isip yung mga karaniwan nilang ginagawa. Maliban na lang doon sa iba na medyo may depresya siguro, no? Baka nabagok minsan. Another, taga-subaybay, Miss Vilma Lioela. Nice day, Madam Mel. Nice topic. Thank you so much po. Thank you very much. So, yan po nga depression, wag ho tayong magpapadala dyan. Marami ho tayong mga magagawa dyang mga kasagutan para tayo maibsan ng depression. Halimbawa, may problema kayo sa inyong pag-aasawa. Natural lang mo yun. Lahat naman ng halos na ng tao, ganyan Alam niyo, pag umpisa pa lang ng inyong pag-aasawa, wow, okay sa alright. 1 hanggang 5 taon. Okay ang pagsasama, di ba? At eventually, things go wrong. Bigla na lang naglakihan yung mga anak nyo. Tapos yung mister nyo, medyo gusto sumakabilang bahay. Aba, wag niyong papayagan yan. Kumuha kayo agad ng matulis. At saka medyo warningan niyo siya. Yan, diba? At kausapin ng matindi para nga. Pero wag niyong iiyakan dahil alam niyo po, yung mga lalaki, masama po iniiyakan yan Kasi pag iniyakan niyo yan, akala niya siya na yung pinakagwapo sa mundo, no? Umaabuso. Wag, nga. Pakita niyong mas gwapo kayo sa kanya. Yan, di ba? At saka, siyempre, nasa pagdadala yun, no? Kaya pag kayo ay nakapag-asawa ng gwapo na, matalino pa, rendahan nyo mabuti yan at baka sumakay bilang bahay nga, mahirap na. No? So, yan po, sinasabi nga po, yung pagpapamilya, maganda ho yun kasi tayo ay dumadaan sa normal na flow ng buhay ng tao. No? Kaya po yung mga tumatandang dalaga, binata dyan, okay din sa alright kung talagang meron naman kayong layunin. Pero mas maganda po yung dumaan kayo sa normal na flow ng buhay na teenager, bata, teenager, and then pag-aasawa. Siyempre, nasa inyong pagpili kung sino inyong makakasama sa buhay. Sabi nga ho, katuwang sa buhay, hindi aswang sa buhay. Di ba? No? Pag hindi natin inayos yung ating pagpili, bara-bara, kumbaga sa boksingero, suntok dito, suntok doon, talagang makakakuha tayo ng nakakabuisit, no? Mag-iisip tuloy kayo ng divorce. Lalo na ngayon, parang aprobado na yata yung divorce law. Kaibigan po natin yung hindi naman po lahat ng nagdi-divorsyo ay masama. Hindi po yon. Kasi sabi nga po nila, kung hindi naman kayo magkasundo,
bakit naman gagawin mong impyernong buhay mo? Kung araw-araw nakikita mong pagmumukha niyang nakakabwisit at nakakabwisit na ugali, mas maganda magdiborsyo kayo para both of you have the chance to search for another one. Better. Better half po, hindi bitter half. Di ba? Ayan. Pero sabi nga, sa Bible, wala daw divorce Sabi, totoo ba yan? Ayan nyo po, i-research ko yan kasi meron daw. Opo, hindi ako pa nakapagbasa tungkol doon. May divorce naman pala. And so, it has blessings from our God. No? So, sabi nga po, kung hindi magkasundo, di pag-usapan ng maayos. Huwag lang kayo magbugbugan. No? Dali nun sa korte. Kaya lang ang korte. Ang tindi ng singilan yan. Nasa 200 hindi korte, kundi sa abogado. Magpapile kayo ng case para sa divorce. Dami hong proseso yan. Pero mas, mas maganda at ika nga po, ilagay sa ayos ang lahat. Alam niyo po, ang lahat ng bagay pag nilalagay sa ayos, okay sa alright. Kahit na po anong sakit ang ibibigay sa inyo ng pagsasaayos nyo ng isang bagay na dapat na isaayos, kahit na masakit sa puso mo, na para lang maiayos ang isang bagay na problema sa pamilya, basta't ang inyong layunin ay maiayos ang ika nga po, ang kasagutan diyan sa inyong problema, na maganda naman para sa lahat, ay hindi po masama yun. At siyempre, mas maganda ho yun, lalo na kung napagbigyan naman ng masuring masuring pag-iisip at sumangguni kayo sa mga nakakaalam. Pwede rin sumangguni sa gobyerno, no? Sa barangay. Pwede kasi alam niyo po, yung barangay, ang laki ng role niya sa atin. Alam niyo po ba, yan ay makakatulong sa mga problema natin sa pamilya. Kaya nga po may barangay no? Pasalamat tayo sa ating former President Ferdinand Edralin Marcos. Yan po ang nag-propose niyan. Kaya tayo nagkaroon ng mga barangay chairman, no? Totoo po yan. Kung kaya't alam niyo po, malaki naman ang naitutulong niya sa komunidad. Alam niyo yung mga barangay na yan. Pagka tayo may problema, siyempre, una natin, bago tayo pumunta sa mga kapulisan, punta muna tayo sa barangay. At magbibigay sila ng, payo. Kung ano yung dapat natin gawin at saka ituturo sa inyo kung ano dapat gawin. So, yan po. Kaya malaking na itutulong sa komunidad at sa kabuuan sa ating bansa. No? So, yan po, yung mga kadiskarte, magtatagumpay ang lahat ng mamamayan, ng ating mga kababayan. Ang depression, pagtatagumpayan natin, kung tayo'y merong mahusay na pag-iisip. Pero bago tayo magkaroon ng mahusay na pag-iisip, kailangan malusog tayo. Di po ba? Malusog ng pangangatawan, pag-iisip. Sabi nga po, physically, psychologically, emotionally, lahat ng no? Kailangan, tayo, malusog. Or else, hindi tayo makakasurvive dito sa buhay natin kapag tayo po ay hindi malusog sa mga aspeto na yan. Kaya't kung meron po man ng tayong kahinaan, tandaan nyo, nandyan po ating pamilya. Pero minsan, may mga problema tayo sa pamilya, hindi po ba? Kung meron man, pwede naman tayo makipag-ugnayan sa mga tunay na kaibigan. Hindi yung kaibigan nyo lang pag may pera ka. Ganun ho yun. Pero alam nyo po, pag nakatagpo tayo ng tunay na kaibigan, mas matindi pa tayo sa tumama sa loto. No? Yan po, isang malaking kayamanan. Kaya, sabi ho ng ating kaibigan ko to, Mr. Rodolfo Santo Domingo. Hi, Tita Mel, watching you now. Thank you very much. Alam niyo po, itong aking friend na si Mr. Rodolfo Santo Domingo ay isang licensed broker at the same time, CPA po ito. Napakagaling, no? Kaya baka may gusto kayong ipabenta dyan ng mga properties, just contact us and we will let Mr. Rodolfo Santo Domingo to take over. No? Magaling mo ito. So, thank you very much for watching, Mr. Rodolfo Santo Domingo. No? Ayan po, yung mga depression, pag naisip nyo ho yan, wag ho kayong tatalon sa flyover. Diyan na lang ho kayo magtalon na lang kayo sa
Lukson tinik na lang kayo. Mas maganda, practice ho yun. Pero yung pumunta kayo sa taas ng isang building o kaya sa flyover, sigurado. Biruin nyo, tatalong kayo, una ulo nun, patay, di ba? Walang kaduda-duda. Kahit na nakahanda doon ang isang katutak na ambulansya, wala akong mangyayari. At syempre, alalahanin nyo po ang inyong mga maiiwan. Ang ating pong mga depression ay hindi po mahahanapan ng sagot kung mas lalong depression ang inyong ginawa. No? Ano po yon? Pagpapakamatay. Tandaan niyo po, sabi ng ating Panginoon, siya lamang ang may karapatang bumawi ng buhay na kanyang ibinigay sa atin. Kaya wala po tayong karapatan. Kung tayo man ay sobrang nalulungkot, abay, you listen to a good music. Yan, isa po yan sa mga makakatulong sa atin. Kumanta kayo kahit di kayo marunong kumanta. Sumayaw kayo kahit di kayo marunong sumayaw. Okay sa alright yan. No? Huwag nyo lang lalabisan. At tumawa kayo. Huwag lang sobra. Baka mapunta tayo doon sa Mandaluyong kanan. No? Di ba? Ganon. Easy-easy lang ho tayo kasi ang pinakamahalaga sa mundo ay buhay pa tayo sapagkat kahit ano pong hirap dito sa mundo, masarap pa rin mabuhay. Nakikita nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Nalalanghap nyo po ang libreng hangin na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Oxygen kayo na oxygen sa ospital. Pero yung oxygen na binibigay sa ating libre ng Panginoon, di nyo napapasalamatan. Kung wala po yung mga hangin na yun, patay tayong lahat. Di po ba? Ang kagandahan ng bawat araw. Pag nagising ho kayo, mangyari lamang pong tumingin sa langit. Lalo na kung maganda ang panahon, makikita nyo po ang kagandahan ng daigdig. Yan. Try to do that every morning. Ganda ng payo, no? Parang totoo. Pero ako sa totoo lang ho. Minsan di ko na nagagawa ho yung tumingin sa langit eh. Maliban na lang ho, pag medyo nakalimutan ko yung payong ko. Yun, napapatingin ako sa langit dahil nakalimutan ko pala yung payong ko. Pero yun na nga po, pinaggagawa lang natin itong medyo nakakatawa. Pero ito pa ho, meron pa tayong isang followers. Mr. Francis Evo is watching. Thank you very much. Mr. Francis, thank you so much. And Vilma Loyola, nasabi ko na ba yun? Ano? Okay. So yan po mga kadiskarte ko. Tandaan nyo, pagtatagumpayan natin ang lahat ng klaseng depression. Kahit na yung, lalo na po sa pera. Sabi ko nga po, yan ang pinakamagaang na problema. No? Walang pira. Lahat po ng tao, walang pira. Yun yung mga, mga mayayaman politiko. Wala nga akong sawa sa pagdagdag sa bulsa nila. Di ba? Ibig sabihin, pag nabawasan ng konting kusing ang kanilang pera, medyo, na yun, marangkada na. No? Ganun yung mga taong ika nga sanay sa pera. Tayo naman, sanay tayo sa walang pira Okay lang sa alright, di ba? Ngitian na lang natin, tumawa tayo. Pero wag ho yung sumobra, baka tayo mapunta sa Mandaluyong kanan. Yan po. Tandaan nyo, ang pagtatagumpay sa depression ay pagtatagumpay sa buhay. Hindi po ba? Kasi nga po, andito tayo sa daigdig na kung saan hindi tayo pwedeng mawalan ng problema araw-araw. Nandito tayo, buhay pa tayo. Ano gusto nyo? Walang problema pero 6 feet below the ground. Sige, mamili kayo. Di ba? Di ba? Ngayon, pumipili kayo. Gusto nyo, mabuhay pa ako. Okay. Natatandaan ko, lagi kong sinasabi, minsan namamasyal ako sa loob ng PGH At alam niyo ba kung ba't po ako namamasyal? Tinitignan ko po yung mga nasa ward. At minsan meron po ako nakitang isang matanda, wala siyang bantay na kasama, isang matandang payat. Alam niyo, kitang-kita ho sa kanyang personalidad na talagang parang malungkot ang buhay niya. Walang pera, wala lahat, walang kasama. Ang dami niyang antena sa ilong, sa mga braso, ibig sabihin, pinipilit pa rin niyang mabuhay, nagpa-ospital siya dahil gusto pa niyang mabuhay sa kabila ng kahirapang kanyang dinadanasan. Ganyan ho, ang gusto nating mangyari sa ating mga kababayan. Huwag kayong mag-iisip, natatalon sa building, o kaya sa flyover. Sus Maria Josep, kawawa naman, huwag naman ganon. Ang lahat po ng problema ay may kalutasan. Tandaan niyo po yan, Andun ang Panginoon sa atin. At maging masayahin. Sabi nga ng aking kumpare dito na
sabi ko nga, pare, dapat sa'yo, nagpare ka di ba? Kasi sermon ng sermon sa amin. Pero sabi niya, alam mo, kaya ako ganito. Kasi ang regalo daw sa kanya ng Panginoon ay, mahabang buhay. 86 na siya Pero nung kanyang kabataan, number 1 ho ito sa insurance, no? Dahil pogi na, may kaya pa sa, marunong pa sa kanyang porte sa insurance. Kaya kumamal din ng limpak-limpak na salapi. Pero dahil sa mabait sa kanyang kapwa, pahiram ng pahiram, bigay ng bigay, parang yuto-yuto, hindi naman siguro, no? Talaga lang mabait si Sir Hide Ala, no? Kaya lang, sabi ko nga, hindi ka rin natuto di ba? Kaya tama ho yung kantang di na natuto, yan, no? Nasobrahan sa pamimigay. Kaya ngayon, hindi naman sobrang hirap niya. Okay, sa alright lang ang buhay. Pero syempre, mas maganda ho kung ipunanhan natin ang ating katandaan. Sapagkat alam niyo, pag tumatanda ng tao, lahat ng kanyang aspeto sa mundo ay humihina na rin. Pagkita ng pera, pakikisalumuha sa kapwa, hindi na ho ganun di po ba? Kaya isa pa, para tayo magtagumpay sa depression. Sapagkat pag tumanda na po ang tao, katakot-takot na depression ang sasalubong sa inyo kung hindi nyo po ito napaghandaan. Bakit? Siyempre, hindi na kayo kumikita ng pera. Pag hindi na kayo kumikita ng pera, ultimong kamag-anak nyo, hindi na kayo kilala, anak ng baka. Talagang ganyan, di ba? Huwag sasama ang loob. Yan ang natural na nangyayari. Sa totoo lang. Huwag sasama ang loob. Ganyan talaga. Kaya pag medyo nadidepress kayo, ano ba naman to? Hindi man lang ako maalala. Ganito, ganon. Yung mga anak niya, ganon. Pero hindi siya mabigyan. Ganon talaga di ba? Kaya wag kayo madidepress. Tandaan nyo, pinanganak po tayong nag-iisa sa buhay. Kahit may kakambal tayo, one at a time tayong lumabas sa puwerta ng ating nanay. Kaya wag niyong asahan sino man sa atin. Sa ating mga kamag-anak, anak, sino pa man, o mister, sa sarili natin, we paddle our own canoe. Especially when we got, na nasa kahapunan na ng edad. Tulad ng inyong lingkod. Hindi ho, tanghali pa lang sa akin Yan po. Ang hirap po talaga kasi pag tumatanda na yung tao, no? Nagiging tayo, ang tawag doon? Sentimental. No? Konting kibot, sentimental. Madidepress po tayo niyan. Baka mamaya, pag nadaan kayo dyan sa tulay, bigla kayong tumalon. Huwag niyo pong gagawin yan, no? Kaya nga, hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, sana po ay nagkaroon tayo ng magandang pag-uusap ngayong araw na to at hari nawa, hindi na tayo magkakaroon ng absent, no? Kaya ho tayo nagkakaroon ng absent, dami hong meeting, tapos medyo may technical problems tayo. Sinasabi ko po sa inyo, even those na malalaking mga network, nagkakaroon ng sila, mga technicalities, no? Mga technical problems. Minsan sabi, may in-interview sila, biglang nawawala yung in-interview nila. Naku, sandali lang balikan natin si ganito, ganyan. Dahil may technical problems tayo. How much more dito po sa ating hamak na produksyon na Elizalde Broadcasting. But then, maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to like us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting. Hanggang sa muli, lagi pong sinasabi ko sa inyo, I love you all. Bye-bye.